dami-dami mga tanong natin na ating talakayin for today. Yung babasahin natin at bigyan natin ng kasagutan as much as we can. Okay? So, let me share my screen. Okay, so dito sa senior citizens new update, paano at saan makuha ang social pension, anong IDs ang tinatanggap. Hindi lang po ito yung ating tatalakayin, madami kasi mga questions na out of our title din. Atin din yang bigyang daan. Okay? Alright, so first one, okay, dito sa katanungan, dito tayo mag-umpisa sa um, i-continue nga pala natin, no? Bago natin yung bagong mga katanungan. Kasi ating, ang tawag dito, yung matagal na mga tanong to, hindi na natatanong natin lahat, no? Kasi yung ating live, minsan 5 lang. Kasi nahihirapan akong gumawa ng ano sa live, gawa ng ang pangit ng sa likod ko. Bagaman din makailangan yun na maganda, no? Pero at least ano siya, tawag dito yung presentable naman, no? So that's why we are using Zoom kasi meron siyang mga magandang ano tawag dito, malinis na background, no? Hindi ma-distract yung ating mga viewers. Okay? So dito natin umpisahan, okay? So dito kay um Ranchi Talabor. Okay. So, Ranchi, ito yung ano mo, no? Sabi nito, ma'am, makitanong lang po paano kung naka-filled up na sa NCSC tapos di naagapan yung registered number. Pwede po bang mag-file online ulit? Okay. Now, ang sagot ng katanungan po ninyo, since meron ka ng information no na encode doon sa system ng NCSC. Alright, so hindi na kailangan na mag-file ka ulit, no? You have to, kung hindi ka man maka-visit sa site nila or may malapit na NCSC, pwede mo silang ano sa online na lang. Pwede mong tawagan. Pwede mo rin silang ano, ang tawag dito, i-email or tawagan, ibigay yung information mo, andun pa rin kasi yung ano mo yung ang tawag dito registered number. Okay, so pagka tiningnan nila using your name, no, and your some of your information, makikita naka-register ka na doon. So andun yung registered number mo. Hingiin mo na lang yan. Okay? So hopefully na ano natin yan, nasagot natin yan. And then another one is from user, guest lang to siya. Tanong lang po, sana palagi nyo ring sasabihin o isusulat tuwing may anunsyo kayo tungkol sa amin mga senior citizen kung ano ang ibig sabihin ng NCSC. Ang NCSC po, okay, ang ibig sabihin yan is National Commission of Senior Citizens, NC. N is national, C is commission, S is senior, C is citizen. Okay? So, isulat ko dito, NC. Okay, NCSC. So, ibig sabihin nito, National Commission of Senior Citizen. Okay. So, tingnan natin, no? Para sigurado, i-Google natin. Okay. NCSC. Okay. Tingnan natin yan, na. Para may ano ako. Ayan. NCSC, National Commission of Social Senior Citizens. I-ano ko to, i-copy paste ko dyan sa ano para idagdag ko doon sa sagot ko sa iyo. Okay. Alright, dito. National Commission. Yan.
of senior citizens. Okay? Ito, copy-paste to So, hindi to siya, hindi to siya akin-akin lang. No? Ayan. So, nasagot natin ang katanungan ni user 0 of 6B, D4, and so on and so forth. Okay, so next time, si Honey G. Grasyong or Honey Grace yata to Ong. Sorry. That's Honey Grace Ong, no? Salamat ma'am to clarify your information. Okay po. Okay. You're welcome po. Okay, next one. Si Mars Rivero, nasagot na natin yan the other day. Okay, you're welcome. Sabi ni Marilo Dalisay, thank you po. You're welcome po. Okay. And another one, si Cherise, Chris pala to. Chris Serafin. Alright, magandang umaga po. Magandang umaga dito sa Marilao, Bulacan. Wala pa pera sa senior. Kawawa naman ang matatanda. Alright, I'm so sorry to hear that, no? Hopefully lang talaga mapaaga ngayong 2024 ang universal pension ng mga senior citizens. Okay. Wala siyang pinipili po. Okay. Pagka ikaw ay senior citizen, meron po kayong matatanggap na 1,000 per month. Okay. Or 12K per year. Alright. Okay. Next one. Si Ranchi Talabor. Thank you, ma'am, sa mga kasagutan niyo. God bless. You're welcome po. Anytime po. Alright. Again, si Teresita Navergas Portibly. Sana po maranasan naming mag-asawa ang pagtanggap yung universal pension. Ma'am, makakatanggap po kayo. Kasi sinabi ng universal, so ibig sabihin lahat ng mga seniors makakatanggap na. Whether you have SSS pension, GSIS pension, if you have tulong from your kamag-anak, you will also receive universal pension. Okay, kayong mag-asawa. As long as senior citizen na kayo. All right? Next one. Hello po. Hindi ba po kung may dagdag pension ay kay ano to? Kay Veron J. No? Hello po, hindi ba po kung may dagdag pension ay diretso na po sa ATM po? Salamat po. Yes po. Okay, so pag meron kayong naka-register na doon, no, na ATM, okay, diretso na po yan doon. Okay, pagka bigayan tapos wala kayo, call our NCSC. Or as of now, hindi pa kompleto yata. Hindi pa talaga kompleto. Wala pang advisory eh. Yung DSWD, kumpletuhin pala pa kasi. Ano ba yan? Kumpletuhin pa kasi ng ang process ng paglipat ng DSWD papuntang NCSC. So hindi po madali 'yun kasi marami pong kailangan nilang gawin doon, okay? At titingnan din nila na kung ready na ba ang NCSC na mag-process, tumanggap ng trabaho na ginagawa ng DSWD. So isa lang alang po din 'yon, okay? All right. Next one. Antonio Casiles. Sir Antonio Casiles, good afternoon po. At sa lahat ng ating nabasa na, good afternoon sa inyong lahat. Now, saan po, ang question ni Sir, saan po office kukunin ang social pension namin mga senior citizens? Sana po mabigay ng maaga para masaya Pasko. Ay, tapos na po. Kailan ba to? 2 days ago lang, pero Pasko wala po eh. Baka next year, ibig nyo sabihin, sir. I mean, next December. This year, December 2024. Mapaga po yun. Magang-maga. Ngayon nga, yung sa 2023, maaga eh. The first week of December eh, nakuha na nila. Okay. Alright, hopefully, sir, nasagot ko yung inyong katanungan, Mr. Antonio Casiles, sir. Alright. Next one, si Milagros Ayaso. Okay, ma'am, kailan po magbibigay ng pension sa year 2024? Monthly po, monthly yun, di ba? Monthly. Monthly po yan.
'Di ba? Naalala ko yung tanong kanina, sabi niya, hindi daw siya nakakatanggap ng pension niya kasi nga may problema yata. I mean, natapos na daw yung ano ba yon? Yung sa four-piece ba, natapos na din, nakatapos na daw ng grade 11 or grade 12 ba yun sinabi niya. Nakatapos na ng grade 12, so stop na daw yung four-piece nila. Now, ngayon, sabi niya, nung 2020, anong December 2023, nakatanggap ulit siya ng 12K. Wow, ang sarap naman, no? Nakatanggap siya kasi binilang yung for 1 year na hindi siya nakatanggap nung December binigay. Okay. So dito sa kay Milagros Ayaso, okay, so magbibigay po ang kadalasan hindi pa natin alam kung ah, by quarterly ba ang pagbibigay ng NCSC once na may lipat nila. Okay, i-update ko din po kayo, no? Basta 12K yan for the year. Okay, kasi 12 months naman sa isang taon, di 12K yan. Kadalasan last year, every 3 months, tumatanggap sila ng 3,000. Okay? Every 3 months. Kasi naman kapag malaking sa DSWD kasi sobrang matrabaho po 'yun kapag monthly, no? So ginawa nilang every 3 months. Hopefully, sa bagay kasi kung 1,000 din lang naman, gawin ng every 3 months. Pero wala pang advisory doon, no? We will update you tungkol dyan. Okay? So, Ma'am Milagros Ayaso. Okay. Now, next one, si Isabela Arpon. Good evening po, ma'am. Bago lang po kami nag-register sa NCSC. Hindi pa po kami nakakuha ng aming ayuda. May senior ID na po kami ng mag-asawa ko. Kailangan pa po ba magpa-member sa Barangay Senior Office at makakuha pa po ba kami this 2023? Ma'am, 2024 na po tayo ngayon, no? So hopefully nakuha niyo na po, no? Kaya pag meron na kayong ID, hindi na kailangan. May senior's ID na kayong dalawang mag-asawa. So, ang barangay office, yun na ang hanapin nila. Kung wala ka siguro, bibigyan ka rin siguro nila. I'm not sure po kasi per LGU to eh. No? Sa inyong lugar, iba-iba. So, kapag ang iba kasi ayaw, gusto nila, pumunta ka muna sa NCSC. Balik kapag meron ka ng ID. Ang iba kasi very sila approachable, very accommodating, yung ibang mga LGUs to. Um, tinutulungan na nila yung mga senior citizens na, okay, sige, kami na ang kukuha ng barangay, I mean, ng inyong ID, bibigay yun na lang ang inyong information. But not all LGUs ay ganon. Kasi marami din po silang mga ginagawa. Okay? Alright, next one. Alright, maraming salamat, Ma'am Isabella Arpon. Hopefully, nasagot namin ang inyong katanungan. Another one, si Alicia Balida. Sana makakuha na kami. Opo, makakuha na tayo. Lahat ng mga no, senior citizens, pag universal, sinabing universal, makakuha na yan. Okay? Alright, walang pilian yan. Next one. Okay, so Isabel Tugonon. Hello po ma'am and sir, ask ko lang po ilang taon makakuha ng social pension. Salamat po. Ma'am, makakuha po kayo ng pension pag nag 60 years old na po kayo. Okay? So 60 years old po. Okay. There you go. Um, sino pa ba dito? Si Ma'am Emalyn Hubay. Okay, so good afternoon po sa inyo, ma'am. Ma'am, sana, sabi niya, ma'am, sana buwan-buwan na makuha ng pension nila. May mga kawawa kasi, lalo na yung walang mga anak na sumuporta. Opo. Okay, so hindi man buwan-buwan, every 3 months man, no? Oh, kadalasan kasi yung last year kasi, DSWD, every 3 months sila. No, kayo nang bahala mag, diyan, mag-budget.
Sa isang buwan, o 1,000. Pero hirap yun talaga eh, no? Kapag nasa iyo na yung pera, naku, hindi naaabot ng isang buwan kasi ang mahal ng bilihin. 3,000 every month. Ala, isang linggo pa lang, ubos na yatin 3,000. Na, maintenance ka pa, pagkain ka pa, walang anak sumuporta. Wow, ang hirap nun. Pareho tayo, ma'am. No? Wala kaming ano, wala din kaming anak na sumusuporta. Ano pa? Wala kaming pension matatanggap kasi nga po um, hindi pa kami nakaabot ng 60 years old. No? Hindi pa kami 60 years old, hindi pa kami senior. Pero senior na itsura. Okay. All right. Pero darating yan, wala din kaming SS ano pa pension. Syempre like DSWD, I mean government 60 ka, mag-senior may pension. Pag SSS 60 din, no? Wala kami. Nag-apply nga ako ng ano nakaraan hindi tawag dito disability, hindi na ako pinayagan gawa ng um, hinahanapan ako ng ibang sakit. Naku, ayoko naman ng ibang sakit, di bali nang walang pension sa inyo. Wag lang ako nang magkaroon na ng may ibang sakit kasi diabetes ako. Iniisip nila, ay, mag-dialysis na ito pagkatapos ng ano, mag-dialysis na. Wag naman po. Di bali na. Di bali nang walang pension, wag lang mag-dialysis. Na? Mahirap yon. Mas mahirap yon kaysa walang pension. Okay. All right. So, yes po, pagdating ng universal, lahat na. Okay? May sumuporta o wala na mga anak or kamag-anak, bibigyan na po kayo. Okay? Alright, so hopefully Ma'am Emalyn Hubay, ay nasagot natin ang inyong katanungan. Bilisan natin para marami pa tayong masagot na mga katanungan, no? Alright, matagal na po ako, I mean sorry, kay Ma'am Olivia Sarte, Olivia, sabi niya, matagal na po ako nakaregister. Saan po ba nakukuha ang ayuda ng NCSC? Ma'am, pagka nakaano kayo, ang ayuda ngayon hindi pa sa ano sa NCSC. On the process pa sila pag-transfer from DSW dito NCSC. Okay. So pwede din ka po kayong pumunta sa NCSC office sa lugar niyo pag may satellite office na sila doon sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo lang po sa barangay ninyo kung meron na. Okay? Alright, next one. Si user dash code, hindi natin basahin code, mahaba. Gusto namin ay ang universal pension po. Yes po. Darating po tayo dyan, no? Kunting hintay na lang po tayo. Okay? So darating tayo dyan. Next is kay Lolita Mang Rubang. Lolita Mang Rubang, magandang hapon po sa inyo. Ito po ang katanungan, no? Sana po maranasan namin na ng asawa ko mag-pension po. Opo, kapag senior na po kayo, makakaranas kayo. Okay? This 2024, hintayin natin ang pag-release ng pension. Okay? At saka yung universal. Okay, so yung universal talaga, hinintay ng lahat yun. Walang pinipili yun eh. Okay, next one. Si Rogelio Canido. Alright, Sir Rogelio Canido, bakit yung DSW dapat sila mag-assist para makalagin ang membro ng senior? O nga po, kaya lang po ay sobrang dami nilang ginagawa ngayon, kaya tumutulong yung NCSC. Kapag ka mayroon pong malapit na NCSC satellite office sa inyong lugar, pwede po kayong pumunta po doon at makahingi kayo ng tulong para makalagin sa inyong account. Alright? Okay, next one. Si Mario Nuwalda. Salamat sa information. May tanong lang po ako regarding sa 13th month ng asawang February 2023 po, nag-start ang pension ng asawa ko. Hindi ba siya qualify sa 13th month nitong December 2023? Alright, so tungkol po dyan ma'am, pag na pension siya, ano pong klaseng pension po ito? Kasi kapag sinabing senior pension,
dapat meron siyang matatanggap noong December 2023. Pero pagka yung pension niya ay disability po, wala po siyang matatanggap kung ang disability pension niya ay less than 12 months. Okay. Pag less than 12 months po, disability pension po, alright, disability temporary po yon. Yung below 12, wala pong matatanggap na 13th month. Pero pag more than or tawag dito, pag more than a year, o 12 months ang nakalagay doon sa dapat mag-pension siya, dapat meron siyang 13th month. Okay, so Mario Nualda, hopefully nasagot ko ang iyong katanungan. Alright? Kung wala, kung may kulang pa, kung may hindi pa nasagot, pakisuyong i-comment ulit yan. Okay? So thank you so much. And then let's go to Cirilla Baltasar. Alright, so Ma'am Cirilla Baltasar, sabi niya, registered na ako several months ago. Kailan ibibigay yung para sa 80, 90, and 100 years of age? Ay, ilang taon po kayo, ma'am? Hmm, ang ang bigayan po kay ng 80, 90, and 100 years of age, ano po yun sa centenarian po yun, ano? Balikan ko kayo kasi i-check ko po ito, alright? Local government, oo. Pero i-ano ko, i-research ko din ito. Kasi feeling ko kasi hindi naman ang ano ang lahat ng iba pagka sinabing 80 or 90 years old na ako. Hindi naman alam ng local government kung kailan ka nag-90, no? Hindi naman nila mm. So, ano tawag dito? Meron silang process dyan po. Okay? Kadalasan ang maka-receive po kayo ng text or kaya tawag, okay? Kapag ang inyong LGU po ay tawag dito. Mm, kasi ang mga barangay pinupuntahan yung mga, 'di ba? Yung mga may edad ng ganyan. I ano 'yan? Tinitingnan nila katotoong 90 years old ka or 100 years old ka. Okay? So hindi po 'yan na kung kailan, no? Kung kailan may schedule. Wala po silang schedule po diyan. So kung kailan ka nag 100 years of age, no? Ano 'yan sa sa barangay, papaalam, no? Kasi may record din naman sila, titingnan nila kung totoo ba o 100 years ka na ba o ganyan. May papers naman din. So tawag dito, malalaman din po. At pagka sinabing ganun, sa tamang age ka, ay di bibigyan ka. Kasi ano man yan tawag dito, utos yan batas na yan, di ba? Batas na po yan sa Pilipinas na kapag umabot ng ganyang edad, ay may ano ka, may cash gift ka, no? From the government. Kaya nga ina-update ang information ng mga senior citizen. Lalo na sa NCSC po. Kasi kapag sa NCSC, tinitingnan nila yan, oy, si ganito, si Pulano, si Pulana, ganyan. O 90 years old na. Oy, tawagan na natin to. Kasi ipakuha na natin yung halimbawa yung 100,000. Magkano nga ba ito? Hindi ako, nakalimutan kung magkano ba yung sa 100 years. I-check nga ulit natin. Centenarian. Mhm. Centenarian Award. Cash gift. Okay, check natin to Philippines. Okay. Centenarian cash gift in addition to the letter of felicitation, a one-time cash award of 100,000 shall be given only to the living centenarian in recognition of his or her longevity. Okay. All right. So 80 years old. Okay, so under Senate Bill number 2020, 2028
or expanding the coverage of Centenarian Act, Filipino senior citizens living in the Philippines or abroad shall be granted 10,000 upon reaching 80 years old. Oh, merong 10,000, no? Pag 80 years old ka na. 20,000 upon reaching 90 years old. And 100,000 upon reaching 100 years old. O, di ba? Kapag ka ganyan, o sa, mag-cash gift. Alright. In sum, this bill provides all Filipinos who reach the age of 80 years old with a cash gift of 10,000 and another 10,000 when they reach the age of 90. Okay. In addition, in the benefits of RA 10868. So, hopefully, nasagot natin yon. Okay, kasi na to, Ma'am Cirela Baltasar. Okay. So, ano din tayo, ma'am? Update din tayo sa NCSC, DSWD, or pinakamalapit ang barangay. Okay? Dito tayo kay Ma'am Josephine Layag. Good morning po, ma'am. Ask lang po kung anong year po ba nag-umpisa ang senior citizen. Salamat po and God bless. Okay. So, ang senior citizen, started, let me check. Republic Act 7432, otherwise known as Senior Citizens Act, as amended by Republic Act number 9257 or the expanded Senior Citizens Act of 2003, were enacted to grant benefits and social privilege to the elderly in response to the state's constitutional mandate. Tapos, it was expanded on 2010. Okay, so thank you so much, ma'am, for that question, no? Miss Josephine Layag. Okay, so question ni Ma'am Josephine Layag. Okay, so ma'am, I will get back to you on that. All right. Okay, so next one. Um, last na lang to natin, ano, kasi haba-haba na. Kay Lina Lim. Ma'am, sir, kapag sa DSWD po, palakasan talaga. If social pension, di ba, wala nang pinipili ang kaso. Sasabihin ng DSWD, pension saan ba mag-report para ang tagal ang gano'n na taga-DSWD. Hindi ko maintindihan, ma'am. Pero ito ang naintindihan ko sa question po, no? Palakasan. Pinipili lang nila, no, kung sino yung malapit sa kanila. Yun ang reklamo ng ating ibang mga seniors, no, sa ibang lugar. At nakakalungkot, no, na may palakasan na imbis na yung tulungan yung walang-wala, tulungan patuloy yung meron, no? Um, Talagang kahit may kapangyarihan tayong gumawa na sawayin natin yung mga yun. Sa ngayon, ma'am, mahirap, no? Alam mo naman ang gobyerno natin, oo. May marami ding mga mabubuting loob, marami ding syempre tumutulong. We know na tumutulong naman talaga ang government as much as they can, no pa. But nahihirapan sa tawag dito, yung pang sa releasing. Kasi nga po ay may hindi maganda na nangyayari sa mga local or minsan doon sa mga bridge. Alam mo na, na? Hindi talagang kapag tao ang namumuno, ang sabi ng Bible, hindi mo manaligan na talagang makukuha mo ang lahat ng tulong mo. Unlike pag Diyos talaga kasi makapangyarihan siya. Matutulungan ang lahat, no? Okay. So, merong tawag dito, panggobyerno na Diyos na talagang hawak in the future. Wala nang ganito na pinipiliin lang lahat ng nangangailangan, no? Pati yung imposible para sa tao. Okay? So, mahirap, mahirap. Mahirap magsalita, no? So, ano na lang, panalangin na lang po natin. All right? So, hopefully, okay, so Ma'am Lim, Malina, or, ay, di.
Parang inano to eh. Binaligtad niya. Daniel Lim. Daniel Lim. Sir Daniel, okay, totoo yun. Sinabi po ninyo. Ah, hindi po lahat talaga mapalad sa lugar. May lugar na mga ano talaga, mabibigay lang lahat ng benefits na kailangan, may dagdag pa. O, pag sa Makati ganda ang ano nila sa Makati, no? For the information lang. Um, Aside sa natatanggap nila ng mga kanilang pension, meron pa silang allowance. 'Di ba? Ang cute lang. Ang cute lang. Ang ganda naman kung taga Makati tayo. Pero hindi lang naman Makati, meron ding iba-ibang mga city, no, sa buong nationwide na may mabuting mga kalooban ng lahat, no, nagbibigay out of their ano lang, nakikita na pangangailangan ng kanilang mga constituents. Alright? Okay, sabi ko kanina, last na lang yun, pero may nakita ako dito, sinabi kay Regina Bulaklak. Sabi niya, kung nasa vacation ang senior citizens, pwede ba makuha ng kanyang anak ang social pension kung may authorization letter? Hindi yata eh. Social pension. Kung nasa vacation ang senior citizen. Abay, kung may authorization, pwede po. Ino-authorize. Kapag kaano naman, ATM na yung mga iba eh. Diretso na eh. No? Pero kapag ka walang ATM, pero may authorization letter lang tapos may ID, pwede na yun. Mm. Okay. Pwede na yun. Pwede makuha ng kanyang anak basta may authorization letter at saka ID ng social. Okay? Mm-mm. All right. So, thank you, Regina Bulaklak, sa iyong mga katanungan. Okay, so, um, hanggang dito na lang po tayo. Ang haba-haba na nating video, no? Ang iba naman sa susunod, tomorrow, no? Ating anuhin ang iba pang katanungan dito. Basta na-stop tayo kay Ma'am Regina. Okay? So, i-take note natin to para hindi malampasan ang iba na may mga questions. Okay? So, lagay natin dito last question. Okay, si Ma'am Regina Bulaklak. Bulaklak. Yeah, that's right. Okay. So, if you still have questions then, tuloy-tuloy lang natin to, no? Para malaman ninyo ang sagot at saka kami din, meron din kaming i-research, no? Mari-research namin, bagong kaalaman. Tapos, ganun lang, give and take. Ano kayo, tatanong kayo, sasagutin namin ayon sa aming nalalaman, yung latest na nalalaman na information. Kung hindi namin alam, i-research muna namin yan, then isasagot namin sa inyo the next time. Okay, so I'm taking notes of that. Okay, so you can be sure of. All right? All right, so have a wonderful day and stay safe, everyone. Di kay may iniinda kang sakit na gusto mo ng agarang lunas. Tigil na po muna sa kakainom ng mga tableta at baka tay mo ay masira. Blower na panlunas nasa Pilipinas na. Kung iyong mamasdan, mistulang blower lamang ng buhok pero lingid sa kaalaman ng marami, mayroon itong terahertz frequency, quantum technology at optical quartz light technology na kayang pumuksa ng anumang uri ng sakit sa iyong katawan. Ang radiant energy na ibinubuga ng iTeracare therapy device ay kayang tumagos sa iyong balat, internal organs maging sa iyong mga buto. Nasa may lalim ito na 20 hanggang 30 sentimetro upang ayusin ang mga baradong ugat at mapaganda ang daloy ng dugo sa katawan. Good morning po. My name is Ernie Tayag. I'm from Davao City, originally from Bataan. Ang aking health concern po or health problem ay meron po akong prostate enlargement. Ang una pong nangyari sa akin at the age of 41,
Doon ko na lamang meron ng prostate enlargement kasi po bigla pong sumakit yung aking tiyan tsaka likod na yung pain po is mas gusto ko pang mamatay. So, nagpa-check up po ako. Ngayon po I'm 53. So dumating po ako sa point na umiihi na po ako ng dugo. Yung solid na dugo po. Pag umihi po ako, hindi po siya malaglag not unless pindutin ko po yung dulo para malaglag po yung dugo. Ganun po ka-solid yung iniihi ko. So, dumating na din po ako sa point na sa kakainom ko ng gamot, sobrang sakit na po ng aking tiyan at nagpo-produce po ng maraming sipon. Kaya sabi ko, nagdasal ako, sabi ko, Lord, paano ba ako gagaling nang hindi na iinom ng gamot? Kasi pagod na po ako uminom ng gamot at masakit na po talaga ang aking katawan. So, nakita ko po ang EtheraCare sa isang group chat na may mga prostate po. So, tinandaan ko lang po yung EtheraCare. Tapos ni-research ko na, then nakita po namin. Magaganda po lahat ng testimonies. Kaya po ginawan po namin ng paraan, especially na aking asawa, na magkaroon kami. Nag-therapy po kami for 3 weeks. Yung 3 weeks po na yon, 10 minutes po dito sa may aking anus, sa may puson 10 minutes, then sa may likod 10 minutes. In 3 weeks time po, at the same time, inom ako ng energized water, hindi po talaga ako nagpapawala niyan. And in 3 weeks time, awa po ng Diyos, at awa po ng Diyos, at awa po ng Diyos talaga sa akin. Hindi na po ako umiihi ng dugo. Clear na po yung ihi ko, at lubos ko pong pinagpapasalamat talaga sa Diyos, kay Lord, kay God na sinagot niya aking dalangin. Marami nga po nagtatanong kung sino nag-repair or sino nag-introduce ng EtheraCare. Isa lang po ang sagot ko. Si Lord, dahil hiniling ko na pagalingin niya ako nang hindi na ako iinom ng gamot. Kaya matagal na po ako hindi umiinom ng gamot at nagbo-blow lang po ako regularly at pag-inom ng energized water. Kaya sana po makatulong din po sa tulad ng case na meron ako. God bless po sa lahat. Maraming salamat po. Pagpalain po ang lahat. Thank you po.